Nakakatawa para sa kanya na iyon ay gasgas lamang, ngunit tila mali ang pananaw ng taong ito kung ano ang ibig sabihin ng maliit na sugat. Bigla niyang ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Ang lalaki ay tila si Akuma sa kanyang malupit na aura, nakatindig sa isang pose na nakakapangilabot. Sa wakas, nagdudugtong-dugtong ang lahat. Napagtanto ni Mujin na siya ay ang kinatatakutang pumatay ng mga manggagamot, si Lee Chung. Sandali muna, at balikan natin ang pagkabata ng bata. Lumaki siyang itinuturing na bayani at kampyon ang kanyang ama, palaging nagsisilbing huwaran. Kahit hindi ito ang pinakadakilang manggagamot sa lahat ng panahon. Ang lalaki ay nanatiling matatag, tulad ng isang magandang puno na may matibay na pundasyon, isang maaasahan kahit sa panahon ng kagipitan. Ang tao ay isang halimaw na kilala sa kanyang tibay, at naging isang huwarang modelo para sa bata. Gayunpaman, si Lee Chung ay kabaligtaran ng ningning ng kanyang ama. Ang aura farming fucker na ito ay madilim, malamig, at isang martial artist na kilala sa kasanayan niyang umabot na sa langit. Itinuturing siyang isa sa 3 pinakadakilang manggagamot sa buong mundo, isang kakaibang lalaki na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng mga tao, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang medisina kundi pati na rin ng kanyang espada. Bagaman kilala siya sa kanyang madugong pagpatay, sinasabi ng marami na hindi siya namimili kung masama ba ang kanyang biktima o hindi. Kung tutuusin, siya ay parang si Dexter Morgan, isang serial killer na nanghuhuli ng iba pang manggagamot sa buong mundo. Ang katotohanan na nandito siya ay nagpapahiwatig ng isang bagay, ang ama ni Mujin ay nasa panganib. Mabilis na napagtanto ng bata na si Lee Chung ay papunta talaga sa silid ng mga manggagamot. Sa pagpapakita ng normal na reaksyon sa sitwasyon, sumigaw si Mujin ng may pag-aalala para sa kanyang ama. Ngunit bago niya mapigilan ang kakatwang manggagamot, pinigilan siya ni Jin Song, isang instruktor ng Qingcheng sect, na naniniwalang wala na sila sa posisyon para pakialaman ito. Nakita ng bata ang pagiging kampante ng head instructor at nag-isip kung maaari ba nilang gamitin ang branch leader upang subukang kausapin ang mamamatay taong martial artist. Sa kawalan ng pag-asa, inamin ni Jin Song na kahit ang kanyang sariling master ay hindi papayag na humarap sa kakatwang manggagamot. Iyon ang tunay na takot na dala ng isang taong kilala bilang kriminal kahit na isa siyang manggagamot. Laking gulat ng bata nang malaman niya, sa isang pagkakataon, ang kakatwang manggagamot ay naging dahilan ng pagkakaligtas ng buhay ng branch leader, na nagdagdag pa ng dahilan para hindi siya pigilan. Sa huli, bumagsak sa pagkatalo ang bata, iniisip na tiyak na mamamatay ang kanyang ama. Tunay na malungkot ang kapalaran kung haharap ka sa realidad na hindi mo kayang baguhin, kahit pagawin mo ang lahat ng makakaya. At umaasa ako na hindi ninyo kailanman mararanasan ang ganitong hirap sa inyong buhay. Gayunpaman, tiniyak ni Jin Song sa bata na hindi siya dapat lubhang mabahala sa tiyak na kapahamakan ng kanyang ama. Sapagkat bagamat ang kakatwang manggagamot ay maaaring isang serial killer, hindi siya lubusang masama. Ilang sandali matapos noon, biglang binuksan ng demonyo ang pinto, ikinagulat nilang pareho. Lumitaw si Lee Chung na may nakasyang ekspresyon sa kanyang mukha habang papalapit kay Mujin. Minsang tumingin ang bata sa kasuotan ng lalaki at nakaramdam ng ginhawa, iniisip na walang masamang nangyari. Ngunit matapos maresolba ang isang sitwasyon, dumating ang isa pa. Hinawakan ng martial artist ang balikat ng bata at ibinahagi na nalaman niya mula sa ama ni Mujin ang tungkol sa isang mahusay na panday na malapit lamang. Umaasa si Lee Chung na magiging mabait si Mujin at dadalhin siya sa panday. At gaya ng inaasahan, mukha talagang natatae sa takot ang bata, kaya pumayag na lang siya ng walang pagtutol. Natutuwa ang kakatwang manggagamot at umaasang magiging mabuting gabay ang bata. Samantala, nababaliw si Mujin sa tuwing tinitingnan ang espada ng lalaki. Nakita ng martial artist na nawawala sa sariling isip ang bata, kaya binigyan niya ito ng isang nakakatakot na ngiti, na parabang nagtatanong kung gagalaw ba siya o hindi. Agad na sumuko si Mujin, kaya sa susunod na eksena, dinala sila sa pagawaan kung saan labis na nagulat ang kakatwang manggagamot nang malaman niyang si Mujin mismo ang gumawa ng mga karayom. Nang makumpirma ito ng bata, tumawa ang lalaki na parang nakarinig ng pinakakatawa-tawang biro. Sa kabila ng kanyang maraming taon ng pakikinig sa mga walang saysay na bagay, ang ideya na ang anak ng isang manggagamot ay nagkaroon ng kasanayan ng isang panday ay sobrang nakakatawa para sa kanya.
Halos maiyak siya sa kakatawa. Humanga siya sa kakayahan ng bata, kaya nagpagawa siya ng espesyal na order na 30 acupuncture needles. Bilang kabayaran, nag-iwan siya ng napakahalagang gold ingot. Ang mismong kislap nito ay ikinagulat ni Mujan, kaya agad niyang kinuha ang bayad, nagpasalamat, at nangakong matatapos ang order bago lumubog ang araw. Ngunit ang katotohanan ito ay nag-iwan ng pagkabigla sa kakatwang manggagamot. Ang kakayahan ng bata na matapos ang order sa parehong araw na ito ay ginawa, sa halip na abutin ng buwan, ay nagpapakita ng kanyang kahusayan. Kahit ang mga bihasang panday ay madalas na magpaliban, ngunit itong bata ay tila nagmamana ng kasakiman ni Sid mula sa Eminence in the Shadow. Hindi maintindihan ng eksentrikong manggagamot kung paano nagagawa ng anak ng isang manggagamot na maging sobrang kumpiyansa sa pagtupad ng isang komplikadong utos sa loob lamang ng isang araw. Pero para sa ating bida, madali lang iyon at wala siyang nararamdamang bigat o pressure. Nangako siyang gagawa ng mga karayom na mas maganda pa kaysa sa ginawa niya para sa kanyang ama. Ibinigay niya ang kanyang salita, nangangakong tatapusin ang utos sa abot ng kanyang makakaya. Sumunod ang ilang sandali ng katahimikan, at nang tila ba puputulan na ng martial artist ang kanilang mga ulo gamit ang kanyang espada, bigla na lang siyang umupo ng payapa. Samantala, si Mujan ay tila binabalikan ng kanyang trauma, na pagtatanto na kapag hindi niya tinupad ang kanyang salita, talagang papatayin siya ng nakangising matandang ito. Maya-maya, nagsimula na ang kamanghamanghang proseso habang ang customer ay nakaupo mismo sa harapan, nanunood ng paggawa. Ngayon ay nagtataka si Lichung kung paano haharapin ng bata ang lahat, dahil ang paggawa ng mga karayom para sa acupuncture ay hindi biro. Kinakailangan muna ang paggawa ng kawad, pagpili ng pinakamagagandang piraso, bago kistisin hanggang sa maging manipis. Base sa mga karayom na nakita niya sa silid ni Manggagamot Tang, sigurado siyang hindi iyon nagawa dahil lang sa swerte kundi sa pamamagitan ng purong dedikasyon. Kaya naman personal siyang interesado na makita si Mujan na ginagawa ang mga ito mismo sa harap niya. Nakakatuwang isipin, napansin ng martial artist ang matipunong pangangatawan ng ating bida kahit siya ay anak lamang ng isang manggagamot. Ngunit may napansin pa siya, ang mahigpit na pagkakahawak ng bata sa martilyo, bago ito buong lakas na bumagsak sa halmahan. Naakit nito ang atensyon ni Lichung. Paulit-ulit na pinalo ni Mujan ang bakal, ipinapakita ang kahusayan sa bawat galaw. Sa paningin ni Lichung, tila nanunood siya ng isang obra maestra. Makalipas ang kaunting oras, natapos na ni Mujan ang kanyang produkto. Ngunit ang parehong nakangisi at baliw na matanda ay may isa pang alok sa bata. Magbabayad siya kay Mujan para maging opisyal niyang alagad, isang bagay na talagang nakabibigla. Nagtataka ang bata kung bakit. Habang para kay Lichung malinaw ang dahilan. Iniisip niyang masasayang lang ang talento ng bata sa isang walang saysay na bayan, sa halip na hasin pa ito. Umaasa siyang tatanggapin ni Mujan, pero hindi ganoon ang nararamdaman ng bata. Ipinahayag niya na mayroon siyang personal na mga tungkulin na kailangang gampanan. Bukod pa doon, baguhan lang siya sa pandayan at hindi niya talaga alam kung ano ang mapapala niya kung magiging alagad siya ng eksentrikong manggagamot. Ang kalituhan ng bata ay nagdulot ng pagngisi sa matandang martial artist. Sa halip na ipaliwanag gamit ang salita, ipinakita nito mismo kung ano ang kanyang maituturo. Sa ilang saglit lamang, malinaw na nakapagsimula na si Lichung ng kanyang hakbang. Maluwag niyang inamin na may dalawang bagay siyang maaring ituro sa kanyang alagad. Habang nakikipag-usap siya kay Mujan, ang nakamamatay na martial artist ay hindi lamang nakaputol ng isang bagay, kundi nakapaglagay rin ng ilang karayom sa leeg ni Jisang. Patunay ito ng kanyang maladyos na bilis, na nag-iwan sa ating bida na nagtataka kung ano ang nangyari. Kaya tinanong ng veteranong guro kung handa bang baguhin ng bata ang kanyang isipan. Siyempre, para kay Mujan, ito ay isang alok na mataas ang halaga. Huwag kalimutan na bukod sa pagiging isang baliw na mamamatay tao, si Lichung ay isa pa ring kinikilalang isa sa pinakamahuhusay na manggagamot sa buong mundo. Sa pamamagitan nito, mahahasa niya ang dalawang kasanayan ng sabay at magiging tanyag pa bilang alagad ng eksentrikong manggagamot. Ang ating bida ay nag-i-imagine na kapag nangyari iyon, magiging walang talo ang klinika ng kanilang pamilya. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Mujan, bakit siya, at hindi ibang tao.
Simple lang ang sagot ng matandang mamamatay tao, ang gusto niya lang ay isang mahusay na panday, at kapalit nito, handa siyang ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan. Biglang napagtanto ng ating bida na parabang pinipilit siyang pumasok sa isang kasunduang contractual. Para subukan palalo ang bata, nagbigay ng isang hypothetical na sitwasyon ang eksentrikong manggagamot. Nagtanong siya kung paano gagamutin ni Mujan ang isang tao na nanginginig ang katawan at mahina ang chi. Tumugon si Mujan ng tama, ang pag-aayos ng hindi balanseng likido sa katawan ang pinakamahalaga, at ang maingat na pagbibigay ng gamot ang susunod na hakbang. Muli, isang perpektong sagot mula sa bata. Naniniwala ang martial artist na kung kaya ng batang ito na kabisaduhin ang mahahabang teksto tungkol sa medisina, madali rin para sa kanya ang matutong mag-martial arts. Habang si Mujan ay walang ideya kung bakit hinugot ang ganoong comparison, naglabas ng panibagong tanong ang master. Ipinaliwanag ni Li Chung na hindi lang lakas ang batayan pagdating sa martial arts, na siyang maling akala ng karamihan. Ayaw niyang may kinalaman sa mga hanggal na walang kayang gawin gamit ang kanyang pambihirang kaalaman, naniniwala siyang ang mga taong iyon ay mananatiling karaniwan magpakailanman. Sa parehong paraan, sinabi niya na tanging isang tunay na eksperto lamang ang makakakita ng kaibahan ng isang karaniwang karayom kumpara sa isang espesyal na ginawa. Sa huli, nagpasya si Mujan na magtanong ng isang ambisyosong tanong, kung maaari rin ba siyang maging isang first-rate martial artist tulad niya. Nakakaintriga ang tanong, ngunit sumagot ang master na palagi itong nakadepende sa mga aral ng guro. Sa madaling sabi, pinapuri niya ang sarili, ipinahihiwatig na sa ilalim ng kanyang pagtuturo, mas madali para kay Mujan ang makarating doon kumpara sa iba. Naalala ko ang katotohanang maraming tao ang sobrang ayaw sa pag-aaral ng matematika, hanggang sa makatagpo sila ng mabuting guro para rito. Nag-transition ang eksena pabalik sa bata na bumalik sa klinika ng kanyang pamilya, ang mga mata ay kumikislap sa tuwa, iniisip na maaari niyang maabot ang pinnacle realm balang araw. Sobrang saya niya na nagsimula na siyang magdiwang, hanggang sa bigla siyang bumagsak ng malakas sa harap mismo ng kanyang ama. Humingi ng tawad si Mujan sa pagiging huli, ngunit agad siyang hinawakan ng kanyang ama bago manginig ang katawan nito. Nag-aalala, natakot si Mujan para sa kalusugan ng kanyang ama, nang biglang tumingin ang matanda sa kanya na may luha sa mga mata. Sobrang natakot siya nang marinig niyang kinuha si Mujan ng mapanganib na manggagamot. Kahit na hindi niya magawang saktan si Physician Tang mismo, maaari niyang gawin ang kahit ano sa kanyang anak. Ngunit tiniyak ni Mujan sa kanyang ama na chill lang talaga ang kakaibang manggagamot, at hindi siya kasing sama ng mga chismis. Kinumpirma ito ni Physician Tang at ipinaliwanag kung paano gumawa na ng report si Jin Song tungkol sa pagiging maayos ng pakikitungo ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit natagalan si Mujan sa pagbabalik, gayong ang kailangan lang ay ipakita kay Li Chung ang daan patungo sa pandayan, imbes na magbigay ng isang mahabang paliwanag. Diretsahan ang sinabi ng bata na gusto siyang gawing opisyal na disipulo ni Li Chung. At ang balitang iyon ay tuluyang nagwasak sa ekspresyon ni Physician Tang. Nanatiling walang imak ang lalaki matapos marinig ito, habang sinubukan ni Mujan na magsimula ng usapan, tinatawag pa ang kanyang ama at nagtatanong kung bakit ito biglang tumigil. Sa isang iglap, tumakbo ang matanda ng sobrang bilis papunta sa kanyang silid, at bumalik muli makalipas ang ilang sandali. Sa pagkakataong ito, dala niya ang isang bungkus ng pilak. Tinitigan ito ng bata ng may pagtataka, nagtatanong kung ano ang kinalaman ng pilak sa lahat ng ito. Napagpasyahan ni Physician Tang na dapat tanggapin ng bata ang alok. Natigilan si Mujan, binibigyang diin na kailangan siya sa klinika dahil kulang sila sa tao. Bukod pa rito, iniisip ng bata na isa lang itong walang kwentang alok mula sa kakaibang manggagamot, kaya baka hindi rin ganoon kaseryoso. Gayunpaman, tiniyak ng kanyang ama na hindi magkakaproblema ang kanilang klinika, naniniwalang ito lamang ang tanging pagkakataon na makakaalis si Mujan mula rito. Sa mahalagang sandaling ito, nagbago ang pananaw ng bata tungkol sa kanyang ama. Lagi niyang iniisip na ang kanyang ama ay matatag at laging nag-aalaga sa bayan, ngunit ang sandaling ito ay nagbigay kay Mujan ng isang napakahalagang pag-unawa, na maging ang kamanghamanghang si Physician Tang ay minsan ding naging batang may sariling kalayaan. O, iyon man lang ang interpretasyon ko sa mga paru-paro sa eksenang ito. Talagang curious ako sa iniisip ninyo, kaya ay comment nyo.
Fast forward sa simula ng pagsasanay ng bata. Sa nakalipas na 2 araw, nakabuo si Mujin ng maliit na sirkulasyon na dumadaloy sa kanyang katawan, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan noon. Lumipas pa ang maraming araw habang siya ay nagme-meditate, pinapatalas ang kanyang enerhiya. Bawat araw ng pagsasanay ay tila isang landas patungo sa pag-unlad. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama, at sa isang banda, labis siyang nagpapasalamat dito. Isang buto ng puno ang bumagsak sa kanyang ulo, dahilan para siya ay mapatingala. Naroon ang kanyang master, nagtatanong kung namimiss na ba niya ang kanyang dating tahanan. Sa halip na sumagot ng direkta, ibinahagi ni Mujin na nakagawa na siya ng progreso sa kanyang internal energy sa ngayon. Natutuwa si Li Cheng na marinig ito, ngunit nagsisimula ng maging overconfident si Mujin, nagtatanong kung tunay nga ba siyang may talento sa sining ng kanyang pagsasanay. Hindi sigurado ang kanyang master, at ipinunto na ang kanyang performance ay halos pangkaraniwan pa lang. Gayunpaman, nakabuo si Mujin ng maliit na sirkulasyon sa loob lamang ng 2 araw, habang ang isang ordinaryong tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 araw para maabot iyon. May ibig sabihin ito, at napapaisip ang bata kung totoo ba ang buong dream sequence o hindi. Habang nag-iisip siya kung gaano siya kagaling, biglang inihagis ng kakaibang manggagamot ang isang espada, hinihikayat ang bata na patunayan ang kanyang talento sa pamamagitan ng isang swing. Bilang tugon, inilabas ni Li Chong ang makapangyarihang, Almighty Universal Stick of Destruction, na medyo overkill kung tatanungin ako. Gumawa ng pastahan ng master, kung makakaabot man lang ng isang hiwa sa kanyang damit ang bata, siya mismo ang magbubuhat kay Mujin papunta sa kanilang destinasyon. Ang matinding focus at determinasyon ni Li Chong ay nagdulot ng kaba at pangangatawag sa mukha ng bata. Sandaling nag-isip si Mujin, natatanto niyang totoong espada ang ibinigay sa kanya. Totoo ang laban, at medyo nagiging mayabang siya dahil sa kanyang basic advancement training. Habang nakikipag-usap siya, nakakita ng tamang pagkakataon ng bata para umatake sa kanyang master. Sa oras na iyon, abala si Li Chong sa paglilinis ng kanyang tainga. Naghangad si Mujin ng isang maganda at mabilis na swing, umaasang makakuha ng panalo. Nagulat si Li Chong, iniisip niyang ang bata ay naglalayong makuha ang mabilis na tagumpay, at nagtaka kung may halong talento at momentum ang bata. Ngunit nang pababa na ang espada, hindi gumalaw ang master at simple lang na gumanti gamit ang makalangit na pamalo. Kakaibang nangyari, nang damaykit ang espada ni Mujin sa pamalo, hindi ito nabali o naputol. Lubos itong ikinagulat ng bata, dahil inisip niyang ordinaryong pamalo lang ito na dapat ay madaling masira. Ngunit nakalimutan niyang ang Almighty Universal Stick of Destruction ay dumaan na sa maraming isekai stories na natalakay na sa ating channel. Hindi ito basta-basta mababasag. Masayang pinaalalahanan ni Li Chong ang bata na kagatin ang kanyang mga ngipin, ipinahihiwatig na masakit ang susunod na atake. Nagpakawala ang martial artist ng rumaragasang enerhiya, pinaikot-ikot ang katawan ni Mujin na tila tinatangay ng malakas na agos, at sa isang simpleng pagdepensa lamang ay tinilapon na ang bata. Bumulagta sa lupa ang bata at nagsuka, ngayon lang nakaranas ng direktang tama mula sa internal energy ng iba. Sa isang banda, tuluyan itong winasak ang kanyang morale, dahil nagrereklamo siya, hinihiyaw na laging panalo ang taong may mas maraming enerhiya. Natawa ang kanyang master at bahagyang sumang-ayon, ngunit itinuro niya ang isang mahalagang bagay, kahit si Li Chong ay walang malalaking reserba ng enerhiya, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang gawing batayan ang lakas. Katulad ng sinabi niya kanina, ang martial arts ay hindi lang tungkol sa lakas. Idinagdag pa niya na maayos naman ang ginagawa ng kanyang disipulo, lalo na para sa isang anak ng manggagamot na walang karanasan. Tinukso pa niya ang bata, sinasabing may tinatagong kaaway itong gustong bugbugin. Ngunit si Mujin, patuloy na nagiging negatibo, naiinis na hindi siya agad-agad magiging peak martial artist gaya ng inaasahan niya. Alam niyang malaking bagay ang internal energy, kaya't nadismaya siyang baka hindi na niya maabot ang larangan ng mga peak martial artist. Ngunit biglang pinalo ng kanyang master ang kanyang ulo, halos mapatay siya gamit ang makapangyarihang pamalo, sabay sabing may higit sa isang landas patungo sa pagiging master, at ang mataas na internal energy ay isa lamang sa maraming iyon.
Naalala ni Li Chong ang nangyari kanina nang magdikit ang internal energy ng bata at ng kanyang kalaban. May sandaling maaari sanang gumanti si Mujin gamit ang sarili niyang enerhiya sa pamamagitan ng paglalagay nito sa espada, ngunit pinili niyang huminto. Para sa Master, iyon ay mabuti. Hinikayat niyang umatake muli si Mujin, at sa pagkakataong ito, nangako siyang hindi gagamit ng internal energy. Bagaman kinakabahan ng bata, sapat ang kondisyon na ito para bigyan siya ng kaunting tapang para sumubok ulit. Tumakbo siya at nagpakawala ng malakas na swing, at ang dulo ng kanyang espada ay bumaon sa pamalo. Labis na natuwa si Mujin, hanggang sa muling lumabas ang napakalakas na internal energy mula sa kanyang master, tinilapon siyang muli at naguluhan. Halos himatayan na ang bata, ngunit ipinaliwanag ng kanyang master ang nakamamatay na pagkakamali. Inisip ni Mujin na kaya niyang manalo gamit lang ang internal energy, at kung totoong laban iyon, matagal na siyang patay. Itinaas ng master ang tanong. Mabagal ang batang lalaki sa pag-iipon ng internal energy, at kung hindi pa iyon sapat na kahinaan, wala rin siyang likas na kakayahan upang sabay-sabay na hawakan ang malalaking kumpol ng enerhiya. Sa unang tingin, mukhang napakalaking disbentahe ng dalawang bagay na ito, ngunit ang totoo ay mayroon ding kalakasan ang bata na kasama nito. Halimbawa, mayroon siyang mahusay na kakayahan sa pakiramdam at mabilis siyang nakakapagmanipula ng internal energy. Sa paghahambing, mahina siya sa paggamit ng espada, ngunit kung may papaloob niya ang kaunting internal energy sa kanyang sandata, kaya niyang makipagsabayan sa mga second-rate na martial artist. Binibigyang diin ng matalinong guro na kahit ang paglalakad ng walang direksyon ay maaaring magbukas ng sariling landas, at labis siyang natutuwa sa progreso ng bata sa nakalipas na 10 araw. Sa pagkarinig sa mga salita ng kanyang guro, biglang napasigaw sa tuwa si Mujin, kumbinsidong malapit na siyang umabot sa antas ng isang second-rate na martial artist, kahit hindi pa naman iyon ang kaso. Bigla, napatigil ang kanilang usapan nang makarinig sila ng ingay mula sa malayo. Una, inisip nilang isa itong mabangis na hayop, ngunit nang lumaon ay natanto nilang tao pala. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng kakaibang uniforme na may 3 buhol sa kanyang robe. Alam kong parang kakaiba ang itsura ni Kuya, pero higit pa roon ang ibig sabihin, sumisimbolo ito ng ranggo ng isang branch master. Maging maingat si Li Chong, habang si Mujin naman ay nasa sabik makita ang isang kamanghamanghang martial artist na mula sa Jewel Village. Ang pulang pulubi, si Hong Jusan, ay naghayag ng kanyang paghahanap sa isang manggagamot. Ayon sa kanya, nakakaalarma ang dami ng biglaang pagkamatay sa kanilang nayon. Si Hong Jusan mismo ay walang nakitang swerte sa paghahanap, dahil hindi pa siya nakakalabas ng kanilang nayon sa buong buhay niya. Ang mabuting balita, ligtas siya mula sa sakit. Ipinaliwanag ni Jusan na maswerte siya at ang kanyang master, ngunit mga 1 buwan na ang nakalipas, biglang nagkasakit ng di maipaliwanag na karamdaman ang mga tao sa kanilang nayon. Noong una, inakala nila na isa lamang itong panapanahong ubo, ngunit hindi ito tumigil. Labis na nagkasakit ang mga tao, at umabot sa 20 ang hindi na nakasurvive. Noong una, nais sanang sumama ni Jusan sa mga villager na nagbalak lisanin ang lugar, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi niya maiwan ang kanyang bayan. Kaya siya ay nanatili at inilaan ang lahat ng kanyang pagsisikap upang tumulong sa kanyang master. Noong una, tinutulungan sila ng kanilang lokal na manggagamot, ngunit nang maubos ang kanyang gamot, doon na natapos ang lahat. Umalis ang manggagamot, sinasabing kukuha siya ng mga halamang gamot para sa medisina, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Kaya't lubos na nagpapasalamat si Jusan sa mga manggagamot na pumayag na tumulong sa kanila. Dumating ang grupo sa tila pangkaraniwang nayon. Doon sinalubong sila ng tagapangalaga ng nayon. Inilapit sila ni Hong Yun sa isang pasyente na may parehong sakit. Nakakaalarma ang kondisyon ng bata, kaya't agad siyang sinuri ni Mujin. Napansin niyang sobra ang pawis ng bata, higit sa normal, at ang pulso nito ay mahina ngunit mabilis ang tibok. Batay sa kanyang temperatura, natuklasan niyang ang chi ng bata ay tumataas patungo sa kanyang ulo. Itinanong niyang kung kamakailan lang ba ay nagsuka ang bata, at nalaman niyang namatay ito dahil sa pagkahilo. Samantala, ang kakaibang manggagamot ay tuliro sa sariling mga iniisip, hanggang sa biglang tapusin ni Mujin ang kanyang pagsusuri, naniniwalang ito ay sanhi ng isang salot.
Para sa wastong diagnosis, iniisip ng bata na kahawig ito ng trangkaso tuwing tag-init, ngunit may kakaibang pagkakaiba na makikita sa kakaibang amoy. Kasabay nito, ibinunyag ni Mujan na kung pababayaan ng bata, malalagay siya sa panganib ng permanenteng pinsala sa utak o pagkabulag. Kaya't ang pinakamainam na lunas ay ang paggamit ng acupuncture, tumutuon sa tiyak na mga punto. Kasabay ng kanyang paraan ng paggamot, naglista rin si Mujan ng iba't ibang gamot bilang kanyang res eta, na hindi ko nababanggitin dito. Ang mga salita ni Mujan ay nakakuha ng pansin ng kanyang guro, na humanga at inutusan siyang simulan ang paggamot. Kaya't bagaman kinakabahan, agad kinuha ng bata ang kanyang karayom, kahit na tama ang kanyang kaalaman. Ang bagay kay Mujan ay hindi pa siya kailanman nakapagsiguro ng acupuncture sa buong buhay niya. Alam niya kung nasaan ang chi point sa paa, pero nanginginig ang kanyang kamay dahil sa kakulangan ng karanasan. Napansin ito ni Li Chun at nagpasya siyang ituro ang kanyang mga daliri, tinutok sa kamay ni Mujan, at nagpalabas ng kaunting chi. Nakangiti niyang ipinaliwanag na ang panloob na enerhiya ay maaaring magamit lampas sa saklaw ng martial arts. Iniisip niya na malaki ang maitutulong nito sa isang manggagamot. Bigla, naramdaman ni Mujan ang nakakakilabot na sensasyon sa kanyang katawan. Ang chi ng kanyang guro ay gumagana bilang isang mapa, dahan daw ang ginagabayan ng kanya at may napakalinaw na direksyon. Dahil sa karanasang ito, nagawang makita ng manggagamot ang bulok na enerhiya na tinatawag na deathly chi. Ngayon na alam na ng bata ang dapat gawin, inutusan siya ni Li Chun na ipagpatuloy ang kanyang pamamaraan at pagkatiwalaan ang kanyang mga instinct. Ginawa ng ating binata ang eksaktong iyon at itinurok ang karayom sa paa, sinundan ng iba pang mga karayom sa buong katawan ng pasyente. Mabuting nagmasid si Li Chun habang tinatapos ng kanyang alagad ang paggamot. Matyaga siyang naghihintay na magmulat ng mga mata ang pasyente, na nanginginig pa rin mula sa karanasan. Ang parehong, deathly chi, na nananahan sa isipan ng pasyente ay unti-unting napaalis, nililinis ang katawan ng bata at inilalayo siya sa kapahamakan. Sa may ngiting nakakaalis ng kaba, napabuntong hininga si Mujan ng may ginhawa. Mas lalo pang ipinagmamalaki siya ng kanyang guro, ibinahagi na marami nang natutunan ang kanyang alagad sa isang araw. Ngunit kahit matapos ang lahat, ang mukha ni Mujan ay puno ng determinasyon at kaligayahan, na nagpapahiwatig na sa wakas ay naging isang tunay na manggagamot siya. Makalipas ang araw na iyon, nalaman natin na ang lokal na manggagamot ng nayon ay talagang gumastos mula sa sariling bulsa upang makapagtipo ng mga halamang gamot para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Naniniwala si manggagamot Yang na ang pagdadala ng mga halamang gamot mula sa malalayong lugar ay magbibigay ng mas mabuting resulta, kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa mga mangangalakal. Ipinapakita nito na isa talaga siyang mabuting tao. Dahil sa kanyang matapang na desisyon, ang lahat ng tao sa nayon ay sama-samang nagsimulang mag-ambag para suportahan ang kanyang layunin. Gayunpaman, dahil sa hindi naman dinadalaw ng mga mangangalakal ng halamang gamot ang maliliit na bayan tulad ng kanila, ang nangyari ay nagpunta si Jusan sa kabundukan para humanap ng sariling paraan. Kahit pamapusok at walang direksyon ang ginawa ni Jusan, dahil sa kanyang pagkilos ay gumaling ang anak ng taong ito. Masaya niyang inamin na nagpapakita na ng malusog na paggaling ang kalagayan ng bata, at pinayagan pa ang mga mabubuting manggagamot na manatili sa kanilang nayon ng magdamag. Mabilis na pumasok sa kanilang tinutuluyan sina Mujan at ang kanyang guro. Sinuri ni Chung ang kapaligiran at napansin pa ang isang cute na manika sa kanyang mga paa. Na-curious siya at dinampot ang manika habang ang ating binata ay abala sa pag-iisip. Sa wakas ay bumasag ng katahimikan si Mujan at tinanong ang pagiging lihay-timo ni manggagamot Yaom. Ikinalaki ng gulat ni Chung ang tanong, na iniisip na hindi sila dapat basta magpasya dahil hindi pa nila nakikilala ang tao. Gayunpaman, nalilito si Mujan at hindi maunawaan kung bakit biglang kumakalat ang sakit na parang apoy sa nayon na puno ng mabubuting tao. Inihanda ng mga taga-nayon ang isang piging para sa mga manggagamot, ngunit iniisip ni Chung na hindi sila dapat magsayang ng imbak na pagkain at dapat kumain lang ng sapat. Gustong-gusto ko kung paanong sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang serial killer, mabait pala sa kalooban ang kakatwang manggagamot. Habang kumakain, kinulit ni Mujan ang isip ng kanyang guro, tinatanong kung anong klaseng sakit ba talaga ang kanilang kinakaharap. Kinumpirma ni Chung na hindi rin siya sigurado,
dahil kakaiba ito sa lahat ng paraan. Para bang hindi pa siya nakatagpo ng anumang katulad nito noon. Lubos na ikinagulat ito ng binata, dahil halos nakikipag-usap siya sa isa sa 3 pinakamagagaling na manggagamot kailanman, at kahit siya ay walang alam tungkol dito. Ipinaliwanag ng guro sa kanyang alagad na kahit ang mga eksperto ay hindi alam ang lahat tungkol sa mundo. Sa katunayan, sa tuwing mas marami siyang natututunan tungkol sa isang bagay, mas lalo itong nagbubunga ng 5 pang tanong para sa kanya. Ito'y isang mahalagang aral para kay Mujan, na dati maling iniisip na alam ng kanyang guro ang lahat ng uri ng sakit na umiiral sa mundo. Ipinahayag ni Chung na kung ganoon nga ang kaso, kung hindi siya magiging abala sa paglalakbay sa iba't ibang lupain. Isang nakakawiling revelasyon ito para kay Mujan, na nagtataka kung ang kanyang guro ba ay naglalakbay sa mga lupain upang maghanap ng lunas para sa isang partikular na sakit. Nag-isip si Chung sa tanong, at inamin na dati ay mayroon siyang ganoong pagnanais, at kahit noon pa man ay alam niya kung paano gamutin ang sakit. Ngayon, wala na raw itong saysay. Ang kanyang nakakatakot na paliwanag ay halos hindi pa natatapos nang biglang marinig ni Mujan ang mga sigaw ng isang tao mula sa bayan. Alam niyang ang nayon ay umiiyak sa sakit, at sa kabila ng kanyang pinakamabuting hula, hindi pa rin siya makapagdeklara ng tamang gamot. Habang iniisip ang kondisyon ng pasyente, marunong na pinag-iisipan ni Mujan ng mas malaliman ang problema. Habang siya'y nalulugmok sa pagkalkula ng conclusion, biglang ibinahagi ng kanyang guro ang isang nakakaantig na kwento tungkol sa kanyang yumaong asawa at anak na naging biktima ng isang karamdaman. Ipinaliwanag ni Chung kung paano silang dalawa ay nagkaroon ng matinding lagnat, bago lumabas ang mga pulang pantal na kumalat sa kanilang mga katawan. At dahil dito, napilitan siyang dalhin sila sa isang manggagamot at tinawag ang pinakamapagkakatiwalaang doktor na kilala niya sa kanilang nayon. Sa kasamaang palad, kahit sino pa ang kanyang dinala, wala pa ring nakapagtukoy ng lunas. Sa kanyang pagsusumikap na makahanap ng lunas, nawala kay Lichung ang kanyang pamilya. Sa loob lamang ng 3 araw, kapwa silang namatay. Ang nakakatakot na kwentong ito ay labis na ikinatakot ni Mujan, na nagdasal para sa kanila, ngunit sa mata ng matalinong guro, tinitingnan niya ito sa mas positibong pananaw. Sa katunayan, nakamove on na siya mula sa kanyang trahedya at naniniwala siyang maaari pa nga itong gawing nakakatawang kwento kapag sinuri ng mabuti. Siyempre, nagdalamhati at nahirapan siya. Pagkatapos mawala ng mga mahal sa buhay, iniwan ni Lichung ang kanyang tahanan na puno ng magkahalong emosyon, at bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagtulak sa kanya patungo sa isang layunin. Gayunman, 10 araw matapos siyang umalis, nakarating siya sa harap ng isang nayon. Naglalakad-lakad siya ng walang patutunguhan kaya inabot siya ng matagal bago makarating, samantalang sa katotohanan, 1 araw lang ang dapat na naging biyahe. Nakakawiling isipin, ang nayong ito ay may sarili nitong manggagamot, at nginitian siya ng matanda ng maliwanag. Isang payat at mahina na tila walang mapagkakatiwalaan sa kahit anong paraan. Sa kabila nito, umamin pa rin siya sa manggagamot tungkol sa mga sintomas ng sakit. Bilang tugon, may sinabi ang lalaki na lubhang nakakagulat. Humingi siya ng 5 baryang pilak, tiniyak na gagaling ang kanyang pamilya kapag ininom nila ang kanyang gamot. Noong panahong iyon, marami pang pera si Lichung na maaari niyang gastusin. Walang halaga sa kanya ang mga barya. Para kay Lichung, ang aral ng kwento ay namatay ang kanyang pamilya hindi dahil sa kakulangan ng pera, o sa pagiging walang kwenta ng mga doktor, o dahil may kulang sa kanya. Ang dahilan kung bakit nasawi ang kanyang pamilya ay dahil hindi taglay ng ibang mga doktor ang kaalaman na mayroon ang iisang iyon. At iyan ang nakakatawang kwento kung bakit pinili ng Tusong martial artist ang landas ng pagiging manggagamot, at naging isa sa 3 sa pinakamagaling sa buong kaharian. Ang kanyang sukdulang layunin ay tipunin ang lahat ng kaalaman ukol sa medisina, upang maging abot kamay ng lahat. Sa puntong ito, 3 dekada na ang lumipas, at matagal na niyang nakalimutan ang mga mukha ng kanyang pamilya. Sa halip na sumabak sa landas ng kasamaan, pinili ng lalaki na magkaroon ng marangal na layunin para sa mundo, upang walang ibang dumanas ng kanyang pinagdaanan. Marahil, maaari rin tayong matuto mula sa kwentong ito. Maingat na nakinig ang batang disipulo, at napansin ang magandang ironiya sa mga salita ng kanyang guro, at ang kanyang tawa na tila may parehong bigat ng dalamhati ng mga sigaw ng mga taga-nayon.
Lumipat ang tagpo sa sumunod na araw, kung saan si Mujan ay nagsimula ng isang paglalakbay upang tukuyin ang pinagmulan ng sakit sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa labas ng nayon. Nangganyo ang kanyang guro at nagpasya ring sumama sa imbestigasyon sa kanyang sariling kagustuhan. Papaluhurin niya si Mujan kapag nakita niyang nagpapabeya ang binata. Nagsiyasat ang anak ng manggagamot sa bukirin at nagpasyang suriin ang isang balon. Kasunod nito, pumunta siya upang hanapin ang bahay ng matandang unang nahawa ng sakit. Lumapit tayo at sumilip sa proseso ng pag-iisip ni Mujan. Nauunawaan niyang ang mga mainit na karamdaman ay lubos na naiiba sa mga malamig na karamdaman na responsable sa pagpapalamig ng katawan. Kapwa nagpapakita ng sarili nilang sintomas, ngunit pareho ring sanhi ng nakamamatay na chi na lumilitaw sa maruming at malamig na kapaligiran. Ngunit batay sa kanyang natuklasan, hindi natagpuan ni Mujan ang anumang nakamamatay na chi sa kulungan ng baboy, o sa balon, o kahit sa imbakan. Alam niyang palaging may pinagmumula ng mga salot, kaya't papalapit na siya sa conclusion ng kanyang investigasyon. Upang masiguro, nagtanong si Mujan kung si Ginoong Jong nga ba ang unang nagkasakit, bukod pa sa kanyang mga kapitbahay. Sa puntong iyon, ipinahayag ni Jusan na ang kanlurang bahagi ng mga taga-nayon ang unang nakaranas ng sakit, at mas mabilis pa kaysa sa mga nasa silangan. Kabilang sa kanila, ang mga bata ang pinakanasa panganib. Gayunman, tila hindi tumutugma ang kanilang mga salita sa investigasyon ni Mujan. Para bang nag-iimbestiga siya ng todo gaya ni Batman. Sa puntong ito, nagtanong siya kung mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bahagi ng nayon, umaasang makakahanap ng makatuwirang paliwanag. Ibinahagi ni Jusan na ang silangan ay gumagamit ng mas maraming yang, habang ang kanluran ay puro yin. Subalit, iniisip ng ating bida na walang kinalaman iyon sa usapan, dahil pareho silang magkasama ng kanyang guro na galing sa kanluran at hindi naman nila nakita ang salot doon. Nagtataka rin siya kung bakit mas madaling tamaan ang mga bata. Sa huli, simpleng naglalaro lang naman ang mga bata. Sumang-ayon si Jusan na karaniwan silang naglalaro malapit sa batis na nasa kanlurang bahagi. Ito ay isang mahalagang piraso ng impormasyon dahil biglang pinaghinalaan ni Mujan na ang tubig ang ugat ng lahat. Ngunit hindi ito tugma, dahil bakit walang problema sa tubig ng silangan. Kaya't nagtanong siya kung bakit laging tuyo ang balon sa silangan, at nalaman niyang natutuyo lang ito tuwing panahon ng tagtuyot sa tagsibol. Nais ni Mujan malaman kung nagsimula ang sakit kasabay ng pagkatuyo ng balon, at nakatanggap siya ng tugon na oo mula sa pinuno ng nayon. Bumilis ang kanyang pag-iisip, iniisip na ang tubig nga marahil ang salarin, dahil nagsimula ang lahat gumamit ng kanlurang batis nang matuyo ang silangan. Iyon din ang makakapagpaliwanag kung bakit mas mabilis nahahawa ang mga bata. Kaya sa kanyang paghahanap ng katibayan, nagtungo si Mujan sa masagana at umaagos na tubig ng kanlurang batis. Sinuri niya itong mabuti at wala pa rin siyang nakikitang senyales ng panganib. Wala pa ring nakababahala, kahit pa lahat ng palatandaan ay tumuturo sa batis. Naisip ni Mujan na baka makitid ang kanyang pananaw at baka may ibang paraan pa. Ang ginawa niya ay ikinagulat ni Jusan at ng kanyang guro. Pumasok siya sa isang meditatibong posisyon, ginamit ang kanyang chi, isang bagay na napakabihira para sa isang manggagamot sa kanilang mundo. Binigyang diin pa ni Chosen sa kanyang guro ang katotohanan iyon, at sa huli nagtiwala sila sa kutob ng manggagamot. Samantala, sumilip tayo sa proseso ng ating bida. Habang mas lalo siyang nagpo-focus upang suriin ang nakamamatay na chi, nagulat siya nang matuklasan ang eksaktong parehong uri at agad siyang tumayo upang ailahad ang kanyang natuklasan. Itinuro ni Mujan ang direksyon at agad silang naglakad. Sinundan nila ang agos paitaas, maingat na umaakyat. Sa pagod, bigla na lang nakaramdam ang manggagamot ng matalim na amoy, na naamoy din ni Jusan. Pinatibay ng amoy na mas lalo silang lumalapit sa kung anumang nagkukubli sa kagubatan. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa hindi na matiis ang sobrang baho. Sobrang lala, pati ang mga punong nakapaligid ay unti-unting nasesira. Lumapit pa sila ng lumapit, hanggang sa nakita ni Mujan ang isang parang libingan ng nabubulok na lupa. Napakahirap daanan ng lugar na iyon. Bawat hakbang ay malambot at hindi matatag. Lalong tumindi ang eksena nang mapansin ng manggagamot na may nakalibing sa ilalim ng bulok na lupa.
Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang maraming pagkamatay sa imbakan ng mga halamang gamot.